Hello science fans and welcome to Science's Corner. Relax muna tayo pero mag-explore pa rin tayo ng STEM. Less structured nga lang. Pero syempre, nandun pa rin yung curiosity at yung fun. Ako nga pala si Chona, your resident Filipino scientist. At ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong interesting or unusual na katanungan na nagbe-blend ng science, ng kultura, at ng pang-araw-araw na buhay. Mula sa thermodynamics na makikita natin sa halo-halo, what? Papunta sa announcement ng Scientia Thesis Grant 2026. Yay! Hanggang sa kakayanin ba nating mabuhay ngayong summer nang walang aircon, marami tayong pag-uusapan mula sa something na sobrang lamig at sobrang tamis katulad ng halo-halo, papunta sa medyo nakakasakit na ulo na thesis defense. So, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Una, pwede bang gumawa ng halo-halo gamit lamang ang physics? Pag-uusapan natin ang heat transfer and yung act ng mixing or paghahalo-halo na makikita natin sa paggawa ng ating paboritong Filipino dessert. Panahon na rin para pag-usapan ng 2026 Scientia Thesis Grant. Titingnan natin kung ano na ba ang nagawa natin sa huling 2 taon at paano ba natin mapapa-improve pa ang selection process ng mga mabibigyan ng award this year at meron bang bago sa fundraising natin ngayon? And third, kaya ba nating mabuhay ng walang aircon pag tag-init na dito sa Pilipinas? Ito ay isang tanong mula sa ating audience member, isang science fan, para ma-breakdown natin ang thermodynamics ng pagpapalamig ng aircon. Okay, pag-usapan na natin ang paggawa ng halo-halo gamit ang physics. Isipin mo, shaved ice, matamis na beans, leche flan, ube, gelatin, condensed milk, o kaya evaporated milk. Halo-halo lahat sila para gumawa ng isang maliit na bundok ng katamisan. Pero anong kinalaman ng physics dito? Pag nagbuhos ka ng gatas over ice at yung mga toppings, meron na agad heat transfer na nangyayari. Yung init, nagfo-flow siya galing dun sa mga medyo mas mainit na ingredients katulad ng gatas at leche flan, papunta dun sa mga mas malalamig na ingredients katulad ng yelo. At dahil dito, bumababa yung temperatura ng ibang mga ingredients, pero umiinit din yung iba, kaya natutunaw dahan-dahan ng yelo. Ang tawag doon, conduction at convection. May physics, di ba? Tapos, yung paghahalo. Akala mo, simple lang siya. Pero habang naghahalo ka, gumagawa ka ng turbulence, isang kaguluhan na mas binabalanse ang temperatura doon sa pagkain. Ang resulta, mas nagiging smooth, mas pantay-pantay yung lamig kapag nahalo na yung dessert. Pag hindi natin siya hinalo, yung ibang parts malamig, yung ibang parts mainit, yung ibang parts maligamgam. At nakaka-epekto ito sa texture ng pagkain. Kaya importante yung paghahalo, hindi siya basta-basta lang. Sorry. Shooting pa. Pag-usapan naman natin ngayon ang Scientia Thesis Grant 2026. Sa loob ng 2 taon, ang Scientia Thesis Grant ay maraming natulungang mga kabataang babae na nag-aaral ng STEM para makabili ng mga research essentials, katulad ng gamit sa laboratorio, panggastos sa fieldwork, maliliit na equipment, at pati na rin pagpe-present sa mga scientific conferences. Noong 2024, nakasuporta po tayo ng 3 groups at at least isa sa kanila ay nakapag-present pa sa isang national conference, yung Philippine Association of Marine Science Conference in 2025. Noong 2025 naman, nakapondo tayo ng 2 grupo. At syempre, katulad din ng previous batch, yung research nila ay may potential na lumabas mula sa laboratorio papunta sa mga komunidad dito sa Pilipinas at sa mga science network sa buong mundo. Kaya bantay-bantayan lang po natin dahil baka may update na sila coming soon. Pero ngayong nag-gear up na tayo para sa ating fundraising at sa selection process ngayong 2026, kailangan ko ang tulong nyo. As we start fundraising, and yun nga, nagsisimula siya usually ng birthday ko noong March 22, gusto kong simulan nating pag-isipan kung paano natin mapapaganda palalo ang selection process. Pwede ba nating i-expand yung eligibility beyond STEM papunta sa mga interdisciplinary research? Like kunwari, social science siya pero it has STEM components. O kaya science communication thesis siya.
paano natin masisigurado na yung mga underrepresented schools and communities ay mas makakapag-submit sa ating proseso? Ano kayang mentorship or post-grant support ang pwede pa nating mabigay para mas maging maganda yung proseso? Sana po ay mabigyan niyo ako ng feedback sa comment section. Pwede rin po kayong mag-email sa ating usual na email address. Magiging importante po ang inyong tulong at inyong feedback para mas mapaganda natin ang Scientia Thesis Grant 2026. Ang fundraising po natin ay tatagal mula March 22 hanggang August 1, 2026. At magbantay-bantay lang po tayo sa ating YouTube channel at sa ating social media channels dahil meron po tayong mga exciting na bagong produkto na mga ilalabas para makatulong sa ating fundraising. Pero syempre, pwede nyo rin pong i-share ang video na ito at ang ating mga social media posts sa inyong mga network para mas marami pa pong pwedeng tumulong sa atin na padamihin ang kababaihan sa STEM dito sa Pilipinas. Pwede po kayong mag-donate sa Scientia Thesis Grant gamit ang GCash at Land Bank details na makikita sa ating screen. Makikita rin po ang information na ito sa description ng video na ito at sa ating social media channels. Ang suporta niyo po ay makakatulong na mas marami pa pong Pilipina ang matutupad ang pangarap nila at magiging parte ng STEM community ng ating bansa. And punta naman po tayo sa mga katanungan galing sa ating science fans. Ito po, shout out kay Geraldology. Pwede daw ba siyang mag-survive sa Pilipinas lalo na pag summer kung walang aircon? Pag-isipan natin siya gamit ang thermodynamics. Ang katawan kasi natin ay tinatry mag-maintain ng inner temperature, yung temperature sa loob, na 37 degrees Celsius. Kahit mainit pa sa labas, kahit 30 degrees Celsius pa sa labas. Ngayon, pag lumampas sa 30, pag lumampas sa 37, pag sobrang init na, pag kasi pinagpapawisan tayo, yung pawis, nag-e-evaporate siya. So, ang process ng evaporation is nag-a-absorb yung pawis ng init. Kaya siya nagtatransform mula tubig into gas. Tapos yung init na yun, dinadala niya palayo sa ating katawan. Kaso, pag mataas yung humidity, medyo mahihirapan tayong magpalamig. Mas mabagal siyang magta-transition mula liquid papunta ng gas kasi punong-puno na ng air droplets yung hangin. Kaya pag mainit, tas mataas yung humidity, mas init na init tayo. So, para makapag-survive tayo ng isang mainit na araw ng walang AC, ang kailangan ng katawan natin ay paraan para matransfer yung init ng katawan papunta sa ibang bagay at paraan para mapigilan na magpasok pa tayo ng init sa katawan natin. So, ang kailangan nating tandaan, huwag tayong maiinis pag pinapawisan tayo kasi pag may pawis, tas nag-e-evaporate siya, lumalamig yung katawan natin. Pero dapat may hangin. So, pag nahahanginan kasi, yung airflow na yon ay pinapabilis yung evaporation sa ating balat, kaya mas malamig. Tapos, importante rin yung insulation. Tamang pananamit para mapigilan yung pagtama ng araw sa balat natin kasi nakakainit yon. At syempre yung shade, yung napipigilan natin yung direktang presensya ng init ng araw sa ating katawan. Yun, mapipigilan naman nun yung heat gain. So, kung mababa yung airflow, tapos mataas yung humidity, pinapabagal nun yung evaporation. So, hindi tayo nakakalamig agad. So, ang kailangan nating magawa para ma-survive yung mainit, siguraduhin may airflow, siguraduhin nag-e-evaporate yung pawis natin, at iiwasan natin na mainitan pa tayo ng todo-todo. At nakabase lahat yon sa ating physiology at ang pagkakaintindi ng microenvironment. And syempre, hindi pwedeng magtapos ang Scientia's Corner kung walang corny joke galing sa inyong Scientia resident scientist. So, ito na. Bakit hindi tinatrust ng mga scientists ang mga atoms? Sirit na? Kasi, they make up everything. Hay! Kung medyo nagki-cringe na kayo sa aking mga jokes, baka naman pwedeng kayo na yung magpadala ng jokes nyo. Pwede kayo magpadala ng message o kaya sarili nyong video para ma-feature kayo sa Scientia's Corner. So, kwentuhan tayo sa comment section ng video or magpadala kayo ng video sa aming social media pages para ma-feature kayo sa Scientia. So, see you around, science fans!